butiki nga. Langya ka pare, niloko mo ako. Uwe, kadiri. Nilindok ko pa naman. Ipot pala ng butike, pambihirang buhay to. Pakawalan niyo ako rito. Kailangan kong makabalik sa bahay ko. Mga hayop kayo. Pakawalan niyo ako rito. Ilang minuto na lamang at mamamatay ka na. Matatapos na rin ang pag-gasik mo ng lagim sa baryo namin. Kuya Blair Stories. Huwag kang bibitaw, pare! Hilahin kita! Huwag kang malikot! Kapag naglikot ka, mauulog ka talaga! Titiwan mo na ako. Pabayaan mo na ako mamatay. Ayoko na mabuhay. Hindi mo ako kilala. Kaya huwag ka na kakialam sa kung anong gagawin ko. Bakit, pare, sa tingin mo ba? Kaya kong pabayaan kang patayin ng sarili mo? Matapos kitang makitang tatalo sa tulay na to. Saka napakasarap mabuhay, pare. Maniwala ka sa akin. Kung ano man yung problema pinagdadaanan mo, dadaanan mo lang ang lahat ng yan. Huwag mong tambayan, pare. Bakit bang kulit mo? Sinabi ng bitiwan mo na ang kamay ko eh. Pabayaan mo na ako. Sige, bibitiwan kita. Pero para sa kalaman mo, pugad ng mga buhaya ang ilog na babagsakan mo. Sa tingin mo ba, mamamatay ka dahil sa pagkalunod? Hindi. Mamamatay ka dahil lalapain ka ng mga gutom na buhaya. Pag-aagawan nila ang braso at hita mo, hindi ka agad mamamatay at mararamdaman mo kung gaano kasakit ang kagat ng mga buhaya sa'yo. Ha? Ano? Ano sabi mo? Maraming buhaya sa ilog na to? Oo, nagsasabi ako ng totoo. Kaya walang naliligo sa ilog na yan, pare. Bakit kasi ang dami-daming tuloy na pwede mong talunan eh? Ito pa ang napili mo. Pare, ilahin mo na ako, pare. Ilahin mo ako, bilisan mo, pare. Oo na, sandali lang. Basta huwag kang malikot, ha? Grabe, ang bigat mo. Kahit na ang payat-payat mo. Magandang araw po sa inyo, Kuya Blair, at sa lahat ng inyong tagapakinig. Lumaki po ko na naniniwala na kahit gaano pa ang hirap, ay gumagaan po ito. Basta meron pong mga tao na handang samahan ka kahit sa anumang hirap at problema. At maswerte po ako dahil nakatagpo po ako ng ganong klaseng tao sa matalik kong kaibigan na si Isko. Isang pangyayari po sa buhay namin ang sumubok kung hanggang saan ang kaya naming gawin para sa isa't isa. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ronnie. At ito ang aking kwento. Kuya Blair Stories. Nagkakilala kami ni Isko sa hindi pangkaraniwang pagkakataon. Habang naglalakad ako ng gabing yon, ay nakita ko ang isang lalaki natatalon sa tulay. Mabuti na lang at nagawa ko siyang hawakan sa kamay nang tumalon siya. Kaya naman hindi natuloy ang pagkuha niya sa sarili niyang buhay. Matagumpay ko pong nahila si Isko mula sa gilid ng tulay. Parehas kaming humihingal na napaupo. Nang panahon na yon, Kuya Blair, ay hindi pa po kami magkakilala. Napatingin ako kay Isko nang bigla siyang humagulgol ng iyak. Ano ba kasi pumasok sa isip mo at naisipan mo magpakamatay, ha? Puro kamalasan na lang kasi nangyayari sa buhay ko. Natanggal na nga ako sa trabaho. Tapos namatay pa yung lola ko na nag-iisang kasama ko lang sa buhay. Tapos kahapon, nakipag-break sa akin yung girlfriend ko. Kasi hindi na rin niya kayang tiisin ang pangit kong mukha at ang hininga kong amoy bulok na magang. Diyos ko, grabe pala nangyari sa'yo. Parang lahat yata ng kamalasan sa buhay ay sinalo mo. Pero Chong, ito ang tatandaan mo.
Hindi sagot ang pagpapakamatay para matapos ang lahat ng problema mo. Sigurado ko darating ang araw. Napapasalamatan mo ko kasi iniligtas kita. Pero mabuti na lang talaga niligtas mo ako. Biruin mo, ayoko kasing mamatay na nilalapa ako ng mga buhaya eh. Ang sakit nun. Yun ba? Joke lang yun. Wala naman talagang buhay sa ilog na yan eh. Sinabi ko lang yun para takutin ka. Effective naman eh. Ano? Anak ng tokuan to. Niloko mo ako? Wala naman pala mga buhay dyan sa ilog eh. Sige na, tatalo na ulit ako. Tutuluyan ko na ang pagpapakamatay ko. Akmang tatayo si Isko para tumalon. Pero malakas ko siyang binatukan. Maigpit kong hinawakan ang braso niya upang hindi siya makawala. Aray ko? Hoy, bakit mo ginawa yun, ha? Eh kasi, sasayangin mo ang effort ko sa pagliligtas sa'yo eh. Akala mo ba? Eh, dali ng ginawa ko kanina ha? Ang sakit kaya ng braso ko hanggang ngayon. Tapos tatalong ka na naman. Saka kapag namatay ka, sa tingin mo ba, ay matatapos sa mga problema mo? Hindi, oy. Mapupunta ka sa impyerno at susunugin ka ron habang buhay. Gusto mo ba yun? Ha? Ayoko. Ayoko mapunta sa impyerno. Ang init na nga ng panahon ngayon eh. Hindi ko na kinakaya eh. Init pa kaya sa impyerno? O, di yun naman pala eh. Kaya wag mong ituloy ang binabalak mong pagpapakamatay. Ituloy mo ang buhay mo, pare. Kung kailangan mo ng kausap, pwede mo akong kausapin. O, ito. Ito cellphone number ko. Kapag pakiramdam mo nakakaisip ka ng hindi maganda, tawagan mo ako. At makipag-usap ka sa akin. Yun ang naging simula, Kuya Blair, ng pagkakaibigan namin. Mabilis na lumipas ang mga taon at nanatili pa rin kaming magkaibigan ni Isko. Hanggang sa nagtrabaho ko bilang isang houseboy sa isang mayaman at mabait na pamilya. Habang si Isko naman ay naging isang factory worker. Naging kaklose ko ang nag-iisang anak ng mag-asawa kung saan ako nagtatrabaho. Ang pangalan ng bata na yon ay si Dexter. Naglayas pala ako sa amin nung 17 years old ako. Iniwanan ko ang lolo Eman ko sa Capiz dahil gusto kong makipagsapalaran sa Maynila. Tutol siya sa plano ko, kaya mas pinili ko na maglayas. At makalipas nga ang 10 taon, ay naisipan ko na bisitahin si lolo sa Capiz. Nasa bus station ako ng umagang yon at kasama ko si Dexter. Hinihintay namin doon si Isko na sasama rin sa amin. Hindi nagtagal ay dumating na si Isko na may backpack pa sa likod. Oh, bakit kasama mo ang alaga mo? Akala ko ba tayong dalawa lang? Huwag mo akong tawaging alaga ah. Hindi ako aso. Ikaw nga tong mukhang aso dyan eh. Hoy, wala kang ugaling maganda, ha? Mas nakakatanda ako sa'yo. Kaya dapat ay hindi ka ganyan magsalita sa akin. Ikaw na bata ka, ha? Hindi ko alam kung saan mo nakukuha yung ugali mong ganyan, ha? Nagtataka pa kung bakit ganyan magsalita si Dexter. Hindi ba? Ikaw ang nagtuturo ng kapilyuan dyan? Malay ko bang gagamitin niya sa akin yung kapilyo ang tinuro ko sa kanya? Eh yun nga, bakit ba kasama mo yan dito? Magse-celebrate kasi sina ma'am at sir ng wedding anniversary nila sa ibang bansa. Eh, walang kasama si Dexter sa bahay kaya sinama ko na lang. Ah, ganun ba? Nako, paniguradong sasakit ang ulo natin sa sobrang kulit at tigas ng ulo ng batang yan. Baka hindi natin ma-enjoy ang bakasyon natin sa inyo, pare. Ano kaya kung iwanan na lang natin yan? Ipaalaga mo sa kapitbahay, total. 1 linggo lang naman tayo sa Capiz, di ba? Ikaw na lang kaya ang iwanan namin, Kuya Isko. May malapit kasing dog compound dito eh. Pare, narinig mo ba sinabi ng batang yan? Napakapasmado ng bunganga, ha? Ginawa pa talaga akong aso? Hayaan mo na. Bata pa yan, pare. Ikaw talaga, masyado kang palapatol eh. Walang iiwanan sa inyong dalawa. Lahat tayo uuwi sa amin sa Capiz. Saka sumakay na tayo ng bus kasi baka maiwanan pa tayo. Sayang yung ticket natin.
Sumakay na kami sa bus. Sa pangtatluang upuan kami pumesto para hindi kami magkakaiwalay. Makalipas ang ilang oras, ay sumakay na sa isang malaking barko ang bus na maghahatid sa amin sa aming pupuntahan. Inabot ng napakahabang oras ang biyahe namin bago kami nakarating sa baryo sa Capiz kung saan ako lumaki. Gabi na nang nakarating kami roon, Kuya Blair, at habang naglalakad ay hindi ko mapigilang mapangiti at maluwa dahil sa samot-saring alaala na bumalik sa aking isipan. Grabe pala sa layo tong lugar nyo, pare. Sobrang liblib. Hindi ba? Bago tayo pumunta rito sinabi ko na sa inyo na sobrang layo nitong lugar namin. Pero ayos to, pare. Kasi, ibang-iba ang vibes dito kaysa sa Maynila. Eh, pare, sino palang nakatira sa bahay nyo rito? Ang lolo Eman ko lang ang nakatira dun. Eh, pare, mabait ba yun? Nakpo, si Lolo Eman ang pinakamabait na taong makikilala nyo. Hindi yun marunong magalit at napakamaasikaso nun. Sobrang bait niya. Pwede mo na nga siyang mapagkamalang anghel eh. We, talaga? Excited na akong makilala ang lolo mo. Base kasi sa mga sinabi mo, ay naiisip ko na agad na napakabait ng tao. Yung ba parang nakaganito palagi? Sana, magkaroon din ako ng ganong lolo. Kuya Ronnie, malapit na po ba tayo sa bahay nyo? Sobrang sakit na po kasi ng mga paa at binti ko eh. Parang namimitig na. Huwag kang mag-alala, malapit na tayo. Eto, nakikita mo ba yung bahay na yun? Ayun oh, yun ang bahay namin. Nang makarating na kami sa harapan ng aming bahay, ay kumatok ako sa may pinto. Bumukas yun at bumungad sa amin si Lolo Eman. Babatiin ko sana siya, pero bigla niyang isinarado ang pinto. Muli yung bumukas at nang hilakbot ako dahil may dalang itak si Lolo Eman. Hinabol niya ako habang winawasiwas niya ang itak sa hangin. Binitiwan ko ang aking bag at mabilis akong umakyat na parang unggoy sa puno ng mangga. Bumaba ka dito, lintik na bata ka! Para mapagpira-perasyo kita! Lo! Ano po bang ginagawa niyo? Bakit gusto niyo akong patayin? Hindi mo na ba ako natatandaan? Ako to, si Ronnie, Lo! Ako po yung apo niyong gwapo! Mas lalo mong pinainit ang ulo ko dahil sa sinabi mong gwapo ka! At alam mo ba kung bakit gusto kitang patayin? Dahil yung naglayas ka at iniwan mo ako, ay inisip kong patay ka na. Kaya mas mabuti pang totohanin ko na yon. Ang kapal na mukha mong bumalik pa rito matapos mong lumayas na walang paalam. Lo, sorry na! Sorry kung umalis ako na walang paalam. Tsaka, wala naman pong naglalayas na nagpapaalam di ba? Hindi ka pa rin nagbabagong damuho ka. Ubod ka pa rin ng pilosopo. Hala, sige, bumaba ka rito. Bilisan mo! Ayoko nga. Hindi ako bababa dyan hanggat di binibitiwan yung itak nyo, no? At alam ko na hindi mo kayang umakyat dito. Kaya hindi ako bababa. Pwes, puputulin ko na lang ang punong ito para hindi ko na kailangang umakyat dyan. Hanggang sa'yo na nga. Paulit-ulit na tinaga ni Lolo Eman ang katawan ng puno. Sa una, ay kinabahan ako, Kuya Blair, dahil mukhang seryoso siyang putulin ang puno na kinaroroonan ko. Ngunit makalipas ang ilang minuto, ay napansin ko na hinihingal na siya. Hanggang sa hinahapo na siyang huminto at napaupo sa lupa. Doon na po ako mabagal na bumaba. Agad kong kinuha ang itak at itinapon yun sa malayo. Mahigpit kong niyakap si Lolo Eman kahit pilit niya akong tinutulak palayo. Ay nako, yan na nga ba sinasabi ko, Louie? Hihingalin talaga kayo sa ginawa nyo kanina. Matanda na kayo, Lo. Akala nyo naman kaya nyong putulin yung puno gamit lamang ang itak. Tumigil ka. Huwag mo akong niyakapin. Hindi mo ko madadala sa mga lambing-lambing mo na yan, Ronnie. Alam ko pong nagtatampo po kayo sa akin. Kaya nga po nagsusuri na ako sa inyo, Louie. Saka, nagpapadala naman po ka sa inyo buwan-buwan.
Di ba, ibig sabihin hindi ko po kayo nakakalimutan. Hindi mo alam kung gaano ako nag-alala sa'yo. Nung paggising ko ay wala ka na. Hindi ko alam kung saan ka nagpunta. Tapos ngayon babalik ka rito na para bang wala kang ginawang kasalanan. Kaya nga, Lo, sorry na po talaga. Alam ko naman po na mali talaga yung ginawa kong yun. Araw-araw ko rin naman po kayo namimiss Kaya wag na po kayo magalit sa akin. Kaya po ako nandito ay para bumawi po sa inyo. Sandali nga po, hindi pa po ba kayo tapos sa drama niyo dyan? Nagugutom na po kayo, kumakalam na po yung sigmura ko. Sino pala yung mga kasama mo? Si Dexter po yung bata. Siya po yung inaalagaan ko. Tapos yun naman po, ang kaibigan kong si Isko. At kailan ka pa natutong makipagkaibigan? Sa mukhang aswang. Hala siya. Grabe rin pala ang bunganga ng lolo mo, pare. Hindi na ako naniniwala sa sinabi mo kanina na mabait siya. Kung makapanglait parang napakagwapo niya. May pasabi-sabi ka pang parang nakaganon. Ay, Diyos ko. Hindi. Kung kumpara naman sa'yo, ay di hamak na mas magugustuhan ako ng mga babae. Pero siya, sige na. Tama na ang drama na to. Kawawa naman yung batang kasama mo at nagugutom na raw siya. Hala, pumasok na tayo at maghahanda na ako ng pagkain. Ang bilis na magbago ng emosyon mo, no? Abay, bakit? Gusto mo bang magalit pa rin ako, ha? Gusto mo bang habulin ulit kita ng itak? Kung ganon, kung yun ang gusto mo, pwede kong gawin yon. Lo, joke lang. Ito naman si Lolo masyadong high blood. Masyado kayong seryoso sa buhay. Matapos yun, ay pumasok na kami sa bahay ni Lolo Eman. Natuwa ako dahil kahit papano ay lumaki yun at nagkaroon ng improvement. Naganda ng simpleng hapunan si Lolo para sa amin at saka kami kumain. Lo, ayos, hindi pa rin nagbabago ang luto mo Ang sarap pa rin itong binakol mo. Lo, bakit di po kayo kumakain? Sabayan niyo na po kami rito. Kumain na ako kanina. Saka baka kulang pa yan sa inyo, lalo na dyan sa isko na yan. Tignan mo nga kung makasubo. Parang isang buwan na hindi kumain. Ganyan po talaga yan, Lo. Parang palaging merong kaagaw. Pero Lo, hindi na po ba kayo galit sa akin? Kailanman ay hindi ako nagalit sa'yo. Nagtampo, oo. Pero sa palagay ko, ay nakabuti sa'yo ang ginawa mo. Kung hindi ka nagleyes noon, ay hindi mo mararanasan ang mga napakaraming bagay. Makukulong ka lang dito sa maliit nating baryo. Salamat po, Lo, kasi naiintindihan niyo na po ako. Ay wala akong magagawa kundi ang intindihin ka. At saka nagpapasalamat ako dahil kahit nilayasan mo ko noon, ay bumalik ka pa rin at hindi ka pumalya sa pagpapadala sa akin ng pera. Aba, oo nga pala. Tamang-tama ang punta nyo rito. Bakit, Lo? Kita mo na, sa tagal mong nawala rito, ay nakalimutan mo ng piyesta rito sa atin sa darating na Sabado. Hindi nyo ba nakita yung mga banderitas dun sa labas? Hindi po madilim po kasi. Pero oo nga, no? Malapit na nga pala ang piyesta rito, no? Huwag kang mag-alala, Lo. Ako pong bahala sa paghanda natin. Sisiguraduhin ko na sa darating na piyesta, marami tayong handa. Babaha dito. Yan ang talagang inaasahan kong gagawin mo. Kailangan mong bumawi sa ilang taon na wala ka rito. Dapat ay tayo ang pinakamaraming handa sa darating na pista. Kahit hindi naging maganda ang pagsalubong na ginawa ni Lolo Eman, Kuya Blair, ay masaya pa rin ako na agad niya akong napatawad. Grabe, na-miss ko talaga si Lolo. Kaya naman, sinabi ko sa aking sarili na habang nandun ako sa aming baryo, ay babawi ako sa kanya sa paraang alam at kaya ko. Nang sumunod na araw, nakita ko si Dexter na nakikipaglaro sa mga bata sa labas. Natuwa ako dahil mabilis na nakapag-adjust si Dexter sa simpleng buhay sa lugar na yon at nagkaroon na kagad siya ng mga kaibigan. Kinagabihan ay naisipan kong ayain si Isko sa madalas kong ginagawa noon sa baryo namin. At yun ay ang
mangaso sa gubat. Magkasama kaming nagtungo ni Isko sa gubat. May dala kaming flashlight. Bukod doon, may tig-isa kaming sibat ni Isko na siyang gagamitin namin sa pangangaso. Ba? Ayos pala dito sa lugar niyo, pare ah. Kahit liblib, napakaraming pwedeng gawin. Gaya na lang nitong pangangaso. Hindi natin to pwedeng gawin sa Maynila, pare. Pero, ano-ano palang hayop ang pwede nating mahuli rito sa gubat? Alam mo pare noon, maraming baboy ramo dito. Ewan ko lang kung meron pa rin ng mga yun dito ngayon. Hindi ka naman pala sigurado tapos niyayayaya mo ko rito. Paano kung wala tayong mahuli? Ano ka ba naman? Para ma-experience mo lang kahit papano. Teka, sandali, naiihi ako. Saan ba pwedeng umihi rito? Teka, dito na lang. Hanap lang ako ng mapapwestuhan ha. Akin na nga yung flashlight, pera muna ako. Lumayo ako kay Isko. Dala ang flashlight. Isang malaking puno ang nakita ko, Kuya Blair. At doon ako pumwesto para umihi. Nagtabi-tabi po muna ako bago ako umihi. Pagkatapos ko, ay nagulat ako nang isang tao ang nakita ko sa hindi kalayuan. Nang tanglawan ko yon ng flashlight, ay natigilan ako dahil isang napakagandang babae ang aking nakita. Mahaba ang kanyang buhok na umaabot sa bewang niya. Napakaamo ng kanyang muka at para siyang isang diwata sa suot niyang puting bestida. Pasensya na kung dito ako umihi anong ginagawa mo rito? Nang aakit ng ngumiti ang babae at hindi ko naman maintindihan kung bakit nagkaroon ako ng kagustuhan na lapitan siya. Pero nang palapit na ako sa kanya, ay bigla siyang tumalikod at naglakad palayo. Sinundan ko ang babae, Kuya Blair, hanggang sa nawala na siya sa paningin ko. Laking gulat ko nang mula sa isang makapal na halaman ay lumabas ang isang napakalaking aso. Sa tansya ko ay hanggang balikat ko ang laki niya. Namumula ang mga mata ng aso at may malapot na laway na lumalabas sa kanyang bibig. Nakaramdam ako ng takot nang umangil siya at biglang tumakbo palapit sa akin. Hindi na ako lumingon dahil ang tanging nasa utak ko ng mga sandaling yun ay ang makalayo sa napakalaking aso na maaaring sumakmal sa akin. Nagulat ako nang bigla kong nakasalubong at nabangga si Isko. Natataranta akong sumigaw. Pare, ano ka ba? Ako to, si Isko! Pambihira ka naman, oo! Isko, pare, kailangan na nating umalis dito, pare. May malaking aso na umahabol sa akin. Ha? Anong malaking aso sinasabi mo? Wala naman ako nakikita ang malaking aso ah! Meron, pare. Napakalaki niya. Halos kasing laki ng tao. Nandun sa likod ko, pare. Nasaan yun? Saan siya nagpunta? Anak ng putya. Kanina lang hinahabol niya ako eh. Ay, nako. Kung ano-ano na lang ang nakikita mo. Hoy, umamin ka nga. Suminghot ka ba ng katol? Seryoso ako. Kutongan kita dyan eh. Hindi nga ako nagbibiro. Ang laki ng aso, pare. Halos abot na sa balikat ko. Ganun talaga kalaki. Tapos pulang-pula yung mga mata, tapos tumutulo yung laway, pare. Asong hanggang balikat mo. Diyos ko, day, pare naman. Kung lolokohin at tatakutin mo ko, yung makatotohanan naman sana. Walang asong ganong kalaki. Imagination mo lang yun. Kung ayaw mo maniwala, pare, bahala ka sa buhay mo. Ayoko na. Ayoko ng mga aso. Uuwi na lang ako. At baka makita ko ulit yung asong yun. Mamaya na tayo umuwi. Ito naman, oo. Ang KJ mo naman. Wala pa nga tayong nahuhuling baboy ramo eh. Ikaw ang nagkaya sa akin dito, pare. Tapos ikaw dito mauunang umuwi. Pambihirang buhay yan, oo. Basta pare, uuwi na ako. Kung gusto mong manatili dito, ikaw na lang. Nangangatal akong naglakad palabas ng kuweba. Walang nagawa si Isko kundi ang sundan ako. Hindi maalis sa isip ko yung nakakatakot na malaking aso. Tama nga naman si Isko na walang ganong kalaking aso.
Kaya hindi ako sigurado kung aso nga ba ang nakita ko, Kuya Blair. Pagdating sa bahay, naabutan ko si Lolo Eman na nanonood sa maliit na telebisyon. Oh, ano nangyari? Bakit ang bilis niyo yatang nakabalik? Paano? Yung apo niyo po kasi, biglang nagyayang umuwi kasi meron daw siyang nakitang napakalaking aso. Ano? Malaking aso? Totoo ba yun, Ronnie? Totoo po, Lo. Lo, hanggang balikat ko po yung aso. Tapos namumula po yung mga mata niya. Tapos sinabol po niya ako, Lo. Siyempre tumakbo ako kasi pakiramdam ko. Lalapain niya ako eh. Lo, bakit ganyan po tingin niyo sa akin? May nasabi po ba ako masama? Hindi asong nakita mo, kundi isang aswang. Aswang lamang ang may kakayahan na mag-anyo ng galon. Ngayon alam ko na kung kanino ka nagmana, pare. Sa lolo mo. Parehas pala kayong malakas ang imahinasyon. Ang sabi mo kasi, nakita ka ng malaking aso tapos ang lolo mo naman ay naniniwala sa aswang. Manahimik ka! Hindi imahinasyon ng mga aswang. Tsaka hindi biro-biro to, Isko. Totoo sila. At ang totoo niyan, isang buwan nang nakalilipas ay inatake ng isang aswang yung anak ni Kapitan. Pinasok siya mismo sa bahay nila. Mabuti na lang at nakasigaw yung babae dahil kung hindi, wala na. Patay na siya ngayon. Pati yung batang dinadala niya. Pero Lo, tama po si Isko. Hindi po ba? Hindi naman totoo mga aswang eh. Panakot nyo lang po yun sa akin nung bata pa ako eh kapag lumalabas po ako pag gabi. Di ba? Nagkakamali ka rin, Apo. Akala ko rin dati ay hindi totoo ang mga aswang. At katang-isip lamang sila. Pero nung nangyari ang pag-atake sa anak ni Kapitan, ay dun na ako naniwala. Hindi lamang ako naniniwala sa aswang, kundi ang lahat ng tao rito. Kaya mas mabuti pa na wag na kayong lumabas kapag gabi na. Hala, sige na. Matulog na kayong dalawa. Samahan niyo si Dexter sa kwarto. Ako na magsasarado ng mga bintana at pinto. Pumasok na kami ni Isko sa aming kwarto. Naabutan namin si Dexter na natutulog. Pinagitnaan namin ni Isko si Dexter. Pare, sa palagay mo ba nagsasabi ng totoo si Lolo Eman? Ewan ko pare. Dati naman kasi wala akong naririnig na ganyang kwento rito sa amin eh. Parang ang dami na palang nangyari dito habang wala ako. Malamang, 10 taon ka ba namang nawala eh. Pero pare, kung totoo nga yung aswang, pare nakakatakot pala rito sa inyo. Paano, di ba, kung isa sa atin ang mabiktima ng aswang? Totoo man yung aswang o hindi, ay sundin na lang natin ang sinabi ni Lolo. Huwag tayong lumabas tuwing gabi. Sayang naman. Parang ang sarap kasi maglakad-lakad dito sa baryo nyo tuwing gabi. Malamig kasi ang hangin dito, saka sobrang tahimik ng paligid. Mukhang hindi magiging masaya ang bakasyon natin dito, pare dahil dun sa aswang na yun. Marami pa naman tayong pwedeng gawin tuwing umaga eh. Saka kapag piyesta rito, dun natin ma-enjoy ng sobrang saya tong lugar namin. Basta makinig na lang tayo kay Lolo Eman para walang masamang mangyari sa atin. Ganun na lang. Kinabukasan ay naging abala kami dahil sa paghahanda sa darating na fiesta. Sa susunod na araw na kasi ang fiesta at kailangan na naming mamili ng mga panghanda. Gaya nga ng ipinangako ko kay Lolo Eman, ay dinamihan ko ang pagbili ng paghahanda dahil gusto ko siyang matuwa. Nang sumapit na ang mismong araw ng fiesta, ay mas lalo kaming naging abala. Nagtulong-tulong kami sa pagluluto. Bandang hapon ay dumami na ang mga tao sa bahay. Lahat ay pinagsilbihan namin para makakain sila ng pagkaing inihanda namin. Habang abala si Lolo Eman at Isko sa mga bisita,
ay sandali akong lumabas ng bahay, Kuya Blair. Hindi ako makapaniwala nang nakita ko sa labas ng bakuran yung babaeng nakita ko sa gubat nung nangaso kami ni Isko. Lumapit kagad ako sa kanya at nahihiya pa nga ako nang ngumiti. Hello. Magandang hapon. Pasensya na kung lumapit ako sa iyo ha. Parang kanina ka pa kasi rito sa labas eh. Nagpapahinga lang ako rito. Nagkataon lang na dito ako sa tapat ng bahay niyo tumayo. Ganun ba? Miss, di ba ikaw yung babaeng nakita ko sa gubat nung isang gabi? Natatandaan niya kita. Ikaw yung lalaking umiihi sa puno. Pero huwag ka mag-alala. Kasi wala akong nakitang kung ano. Madilim noon at isa pa, nakatago ka sa puno. Nakakahiya nga eh. Hinanap kita nun sa gubat para sana mag-sorry. Kaya lang Kaya lang ay ano? Wala. Miss, baka gusto mong pumasok sa loob. Kumain ka ng handa namin. Maraming masasarap na pagkain sa loob. Naku, nakakahiya. Hindi niyo naman ako kilala para makikain ako sa inyo. Ano ka ba, miss? Pesta ngayon dito sa lugar namin. Kaya pwedeng makikain ng kahit na sino, kahit sa bahay. Hindi ka dapat mahiya kasi karamihan sa mga bisita namin ay hindi rin naman namin kakilala. Nakakahiya man. Pero parang mas nakakahiya kung tatanggi ako sa alok mo. O sige, pumapayag na ako. Maraming salamat ha. Ako nga pala si Celia. Ako naman si Ronnie. Tara na sa loob para makakain ka na. Isinama ko si Celia sa loob ng bahay at lahat ay napatingin sa kanya na para bang may isang napakagandang Diyosa ang biglang dumating. Agad na lumapit sa amin si Isko at napansin ko kagad ang pagniningning ng kanyang mga mata. Diyos ko po! Oh my goodness! Napakaganda mo naman, Binibini. Ako nga pala si Isko. Ikaw, anong pangalan mo? Ako si Celia. Celia? Napakagandang pangalan. Pero mas maganda kung tatawagin kitang bebe ko. Yak! Nakakadiri ka talaga, Isko. Tigilan mo lang ang bisita ko. Celia. Pasensya ka na pala sa kaibigan kong unggoy sa kaibigan ko ha. Ganyan talaga yan eh. Kapag hindi pa nakakainom ng gamot. Tara na sa kusina. Lumayo tayo dyan. Baka bigla na lamang mga gat yan eh. Hoy, tigilan mo ako ha. Kuya, sino po yung kasama nyo? Girlfriend nyo po ba? Ay nako, isa pa to. Hindi ko girlfriend si Ate Celia mo, magkaibigan lang kami. Ay, oo nga pala, Celia. Siya si Dexter. Anak siya ng mga amo ko sa Maynila. Talaga? Napakagwapo mo naman bata, Dexter. Bahagyang yumuko si Celia at hinaplos niya pa sa pisngi si Dexter. Napansin ko, natitig na titig si Celia kay Dexter at naisip ko na baka mahilig talaga siya sa mga bata. Pero tila nailang si Dexter kaya bigla siyang tumakbo sa kusina para kumuha ng pagkain. Sinundan naman ng tingin ni Celia si Dexter. Inaya ko na si Celia sa kusina para kumuha ng pagkain. Sinaluhan ko siyang kumain para hindi siya mahiya. Nag-usap kami at nalaman ko na nakatira pala siya sa gubat. Aniya, Kuya Blair, ay meron siyang maliit na kuburon at isa siyang tindera ng bibingka sa ibang baryo. Nang natapos na siyang kumain, ay pinagbalot ko pa siya para meron siyang maiuwi sa bahay niya. Habang tinatanaw ko ang papalayong si Celia, ay hindi ko mapigilang mapangiti. Aminado kasi ako, Kuya Blair, na meron akong naramdamang pagkagusto sa kanya. Hoy! Hoy! Anak sa teteg, oh. Bakit ganyan ang ngiti mo, ha? Bakit ganyan ang mukha mo? Wow, ha? Mukha ko na naman ang pansin mo. Pero alam ko kung bakit ganyan ka makakiti. Hehe. In love ka kay Celia, no? In love ka agad? Hindi ba pwedeng crush lang muna? Kung hindi ka in love sa kanya, ako ang in love sa kanya.
Ay, napakaganda niya pare. Tapos ang hinin pa niyang kumilos. Alam mo yung parang hindi makabasag pinggan na klase ng babae? Ganon siya. May tawag dun eh. Maria Clara. Ganon. Sus, sa tingin mo ba papatulang ka niya? Ang ganda-ganda nun. Tapos ikaw, O tapos ano? Tapos ano? Ano ko pare? Sige. Ituloy mo ang sasabihin mo. Ituloy mo. wag na pare. Ayoko masaktan ka. Pero pare, hoy, ako ang unang nakakita kay Celia. Kaya ipaubaya mo na siya sa akin. Hayaan mong ako ang dumiskarte sa kanya. Kung balak mo siyang ligawan, ay liligawan ko rin siya. Hindi mo napapansin yung tingin niya sa akin kanina? Ang lagkit eh. Ha? Alam mo yun? Para ba may pulot pukyutan eh ha? Parang meron siyang pagnanasa sa akin. Uy, lakas din talaga ng imahinasyon mo, no? Saka, hindi ba meron tayong kasunduan dati na hindi tayo pwedeng manligaw sa iisang babae? Ako ang unang nakakita kay Celia, kaya ako ang manliligaw sa kanya. Maliwanag? Ang sabi mo kasi, crush mo lang siya eh. Eh ako, in love na ako sa kanya. Kaya ako ang dapat na manligaw sa kanya. Tsaka feeling ko, mahilig si Celia sa ganitong pagmumuka eh oh. Yung mukhang exorcist. Anong exorcist ang sinasabi mo? Exotic yun, tira. Ganun na rin yun, basta may ex. Magkatunog naman eh. Sa bagay, mukha ka rin talagang exorcist kasi mukhaan sinapian ng demonyo. Kira ulo! Nagulat kami ni Isko nang biglang sumulpot si Lolo Eman. Napansin ko na nakatingin din siya sa papalayong si Celia. Sino yung babae na yon? Nakita ko nakausap mo siya sa loob ng bahay kanina, Ron. Ah, si Celia po yun, Lo. Nakita ko po kasi na nakatayo sa labas kaya pinapasok ko po at pinakain. Hindi po ba ganun kapag piyesta? Pwedeng kumain ng kahit na sino? Yung babaeng yon, para bang nakita ko na siya noon. Ang sabi po niya, nakatira po siya sa gubat at nagtitinda po siya ng bibingka sa kabilang baryo. Baka po minsan nagawi siya rito at nakita niyo po siya. Hindi ko siya dito nakita sa baryo natin. Nakita ko siya nung binata pa ako sa lugar kung saan ako lumaki. Ngunit ang tagal na nun. Pero hindi pa rin nagbago ang itsura niya. Ha? Imposible naman yung sinasabi niyo, Lo. Paano nangyari yung babaeng nakilala niyo nung binata pa kayo eh? Ang tagal na nun, tapos ganun pa rin ang itsura. Malamang matanda na rin ngayon yung babae na yun, Lo. O kaya, baka nga patay na. Magkamukha kasi sila. Saka kanina, habang nasa loob siya ng bahay ay pinagmasdan ko kung paano siya gumalaw at magsalita. Parehas na parehas sila ng babaeng nakilala ko dati. Normal lang naman yun, Lo, di ba? May mga tao talagang magkakamukha at parehas kumilos tsaka magsalita. Saka tama po si Ronnie. Imposible po na iisang babae lang yun. Maliban na lang kung merong iniinom na kung ano si Celia para mapanatili niya ang pagiging bata at maganda niya. Hindi ko binigyan ng pansin ang sinabi ni Lolo Eman, Kuya Blair. Dahil sigurado naman ako, nakamukha lang ni Celia ang babaeng nakilala ni Lolo nung binata pa siya. Mas pinagtuunan ko ng pansin kung paano ko liligawan si Celia, lalo na't malaki ang hinala ko na magiging karibal ko si Isko. Kinagabihan, kaunti na lang ang bisita sa bahay. Masaya ko dahil makalipas ang ilang taon, ay muli kong na-experience ang fiesta sa aming lugar. Halos 10:00 na ng gabi nang tuluyang kaming nawalan ng bisita at doon lang kami nakapagligpit ng mga gamit. Grabe! Ang saya pala talaga ng piyesta rito sa inyo, pare. Sobra akong nag-enjoy lalo na sa mga palaro. Biruin mo, nanalo pa tayo sa Palo Sebo. Hayaan mo, at taon-taon na tayo magpupunta rito para makipiesta lang. Pero pare, wag na nating isama yung alaga mo sa susunod. Masyadong makulit, ang gaslaw. Nakakasira ng moment eh. Nung may pinupormahan akong bisitang babae kanina, sinabi ba naman doon sa babae na 1 beses lang ako maligo sa loob ng 1 linggo? Eh di ano ginawa ng babae? Lumayo sa akin. Para bang naaalibadbaran. Masanay ka na kasi kay Dexter. Bata pa kasi yun kaya makulit.
At hindi iniisip kung anong sasabihin. Pero kapag nag-mature yun, magbabago na rin yun. Magbabago. Tagal pa nun. Kahit na. Minsan nakakapikon na rin yung batang yun eh. Teka sandali, nasa na pala si Dexter? Parang kanino ko pa siya hindi nakikita. Ang huli kong kita sa kanya lumabas siya eh. Baka nakatambay lang dyan doon sa harapan ng bahay. Di mo na dapat hinayaan na lumabas dahil gabi na, pambira ka oh. Baka kung saan pa yung pumunta eh. Nagmamadali akong lumabas, Kuya Blair. Pero hindi ko nakita sa harap ng bahay si Dexter. Kahit sa likod ay wala siya. Kinabahan ako. Kaya agad kong sinabi kay Lolo Eman na nawawala si Dexter. Nagdala ako ng flashlight at sinamahan ako ni Isko na hanapin si Dexter. Sa labas, pinagtanong-tanong namin siya sa mga tao hanggang sa sinabi ng mga kapitbahay namin na nakita nito si Dexter na papunta sa gubat at may dalang sibat. Naku po. Dapat pala hindi ko na ikinuwento kay Dexter kanina na nangaso tayo nung nakaraang gabi. Mukhang gusto rin niyang subukan yung pare. Ano? Bakit mo kasi sinabi sa kanya yun? Alam mo naman mahilig sa adventure ng batang yun eh. Ikaw talaga kahit kailan ka, oo. Hindi ka nag-iisip. Aba, malay ko bang pupunta na mag-isa si Dexter sa gubat? Ang akala ko kasi aayain ka niya kapag nagustuhan niyang mangaso. Napakalakas naman kasi ng loob ng alaga mo. Biruin mo mag-isa pumunta sa gubat ng ganitong oras. Alak ka sa tao. Kinakabahan ako pare. Paano kung totoo nga may aswang dito? Paano kung makita si Dexter nung malaking aso na nakita ko sa gubat? Pare bata pa yun. Hindi niya kayang ipagtanggol ang sarili niya kung hindi man. Baka maligaw siya sa gubat dahil napakalawak nun eh. Ako nga na dito na ipinanganak eh. Hindi pa kabisado ang gubat na yun eh. Pare, sorry. Hindi ko naman kasi alam na gagawin niyo ni Dexter eh. Ang mabuti papunta na natin siya sa gubat. At baka hindi pa nakakalayo yun. Hindi tayo pwede bastang pumasok sa gubat na walang dalang sandata pare. Paano kung totoo yung aswang? Umuwi muna tayo at sabihin natin kay Lolo kung nasan si Dexter. Tara! Nagmamadali kaming bumalik ni Isko sa bahay. Dumiretso kagad ako sa kusina at kinuha ko ang nag-iisang itak na naroon. Nagtatakang lumapit si Lolo Eman sa amin. Ano nangyari? Nakita niyo ba si Dexter? Hindi pa pulo, pero meron po nakapagsabi sa amin na pumunta si Dexter sa gubat. Ito kasing si Isko eh. Sinabi niya ng aso kami ron. Siyempre bata yun, na-curious. Kaya kahit walang kasama, nagpunta sa gubat. Bakit may hawak ang itak? Hindi po ba sabi niyo merong aswang dito? Kailangan po namin ng itak para kung sakaling atakihin kami ng aswang, meron kami magagamit para ipagtanggol ang sarili namin. Ang mabuti pa isasama ako sa inyo. Gusto ko kayong tulungan na hanapin si Dexter. Wag na. Madali na po kayo mapagod eh. Baka hingalin pa kayo kapag naglakad tayo ng ilang oras. Sakalo, mas okay po na nandito lang kayo sa bahay. Malay po natin, di ba, biglang bumalik si Dexter dito habang nasa gubat kami ni Isko. Mas maganda na meron siyang taong madadatnan dito. Sa bagay, tama yung naiisip mo. Isko, tara na. Kunin mo yung isang sibat sa labas ng bahay para meron ka ring armas. Lo, alis na po kami. Sandali lang. Bago kayo umalis, ay meron akong kailangan sabihin sa inyo tungkol sa aswang. Ano ho yun, Lo? Kung sakaling atakihin kayo ng aswang, ay huwag kayong magdadalawang isip na lumaban. Gawin nyo lahat para masugatan siya ng gusto. Yung tipong halos mamatay na siya. Dahil walang kwenta kung masusugatan nyo lamang siya. Dahil sa sandaling makabalik siya sa kanyang bahay, ay gagaling at gagaling kagad ang mga sugat niya. Yan ang sinabi sa akin ng albularyo rito sa ating lugar. Mamamatay lamang ang aswang kung sakaling abutan siya ng pagsikat ng araw habang nasa labas siya ng kanyang bahay at hindi pa gumagaling ang mga sugat niya. Lo, pupunta po kami sa gubat hindi para patayin ang aswang, kundi para hanapin po si Dexter. Mas mabuti na sigurado. At kailangan nyo ring magdala ng asin. Isko, kunin mong isang garapon ng asin doon sa kusina. Opo, Lo. Ano pong gagawin namin sa asin? Takot sa asin ng mga aswang. Magagawa nyo siyang itaboy sa pamamagitan ng pagsaboy sa kanya ng asin. Huwag niyong kalilimutan ang lahat ng sinabi ko. Hala, sige na.
Umalis na kayo. Ipagdadasal ko na lang na sana ay makita nyo kagad si Dexter at ligtas kayong makabalik dito sa bahay. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Matapos yun, ay nagmamadali kaming nagtungo ni Isko sa gubat upang hanapin si Dexter. Paulit-ulit naming sinigaw ang pangalan ni Dexter. Halos lahat ng parte ng gubat ay tinatanglawan ko ng flashlight sa pag-asang makikita ko si Dexter. Pero lumipas ang halos kalahating oras na paghanap ay hindi pa rin namin siya nakita. Ay, pambira. Nasaan na kaya ang batang yun? Hindi kaya naligaw na siya, pare? Sana nga'y naligaw lang siya at hindi siya inatake ng aswang. Huwag ka kasi mag-isip ng negative. Mas lalo kang kakabahan yan eh. O sige nga, sabihin mo nga sa akin kung paano ako hindi mag-iisip ng negative sa nangyayari ngayon, pare. Mayayari ako sa mga amo ko kapag may masamang nangyari sa anak nila. Ipinagkatiwala nila sa akin si Dexter tapos ganito ang mangyayari. Hindi ko talaga mapapatawad sa sarili ko, pare. Sa oras na may mangyaring masama kay Dexter. Eh di sorry na kagad. Eh gusto lang kasi kitang kumalma. Kasi hindi ka makakapag-isip ng maayos niyan kung magulo ang utak mo. Pero, pare, gaano ba kalawak ang gubat na ito? Napakalawak, pare. Dati maraming beses na akong pumunta rito pero hanggang sa bungad lang ako. O kaya, hindi ako masyadong lumalayo. Marami kasing naliligaw dito sa sobrang laki ng gubat na to eh. Kung ganun pare, talaga palang mahihirapan tayong hanapin si Dexter. Ay nako, ang saya-saya natin kanina tapos ngayon, stress na stress naman tayo. Sana naman mahanap ka agad dati si Dexter. Pare, may naisip ako eh. Ano kaya kung maghiwalay tayo, pare? Para mas madali nating mahanap si Dexter. Ha? Ayoko pare. Paano kung makasalubong ko yung aswang? Akala ko ba hindi ka naniniwala sa aswang? Tinawanan mo pa nga si Lolo, di ba? Nung sinabi niyang may aswang dito. Eh, hindi nga. Pero paano kung totoo pala yung aswang? Sa hindi tayo pwede maghiwalay. Kasi isa lang ang flashlight natin eh. Alangan naman na isa lang sa atin na maghanap kay Dexter nang walang flashlight. Sa bagay, may punto ka naman sa sinabi mo. Pero pare, ang kinakatakot ko lang ay baka tayo naman ang maligaw sa paghanap sa alaga mo. Ikaw na rin ang may sabi pare na hindi mo kabisado tong gubat. Wala akong pakialam kahit maligaw pa tayo. Ang dapat nating unahin ay mahanap si Dexter at masiguradong ligtas siya. Saka na natin isipin kung maliligaw tayo o hindi. Nagpatuloy kami sa paglalakad ni Isko. Wala kaming tigil sa pagtawag kay Dexter. Pero wala kaming nakuwang sagot mula sa kanya. Habang lumilipas ang oras, ay napansin ko na hindi na ako pamilyar sa parteng yun ng gubat, Kuya Blair. At naisip ko na malaki talaga ang posibilidad na maaaring maligaw kami. Sandali, pare. Tumigil na muna tayo sa paglalakad. Bakit? Ano meron? Ano kasi? Hindi na ako pamilyar sa parteng to ng gubat eh. Ano ka mo? Ibig sabihin naliligaw na tayo? Akala ko ba ayos lang na maligaw tayo basta't mahanap muna natin si Dexter? Siyempre, kung kaya nating hindi maligaw, mas maganda. Sandali lang, pare. Titignan ko lang ang paligid. Baka kasi meron akong makikita na pamilyar sa akin. Ano bang pamilyar ang sinasabi mo? Eh puro puno talaman lang naman na nasa paligid natin. Ay nako. Baka hindi na tayo makalabas sa gubat na to pare. Dapat kasi nagsama tayo ng kahit isang tao na pamilyar dito eh. Teka, sandali, huwag ka maingay. Naririnig mo ba yun? Ang alin pare? May aswang ba? Hindi. Parang ano eh. Parang may naglalakad. Parang doon ang gagaling, pare. Tara, punta natin. Baka si Dexter yun. Nang dahil sa kagustuhan kong makita si Dexter, ay nagmamadali kong tinungo ang pinagmumulan nang narinig kong naglalakad. Nakasunod si Isko sa akin habang sinasabi niya na magdahan-dahan ako sa paglalakad. Hanggang sa napahinto ako nang nakita ko si Dexter nakasama si Celia. Hawak ni Celia ang kamay ni Dexter. Bumakas ang kasiyahan sa muka ni Dexter nang nakita niya ako at agad siyang tumakbo papunta sa akin
Sa sobrang tuwa ko, ay niyakap ko talaga siya ng maigpit. Diyos ko, bata ka! Ay, Diyos ko! Akala ko di na kita makikita. Hindi ba sabi ko sa'yo huwag kang aalis ng bahay nang di nagpapaalam, lalo na't gabi na? Eh kuya, gusto ko lang kasing manghuli ng baboy ramo eh. Ang sabi kasi ni Kuya Isko, nanghuli kayo ng baboy ramo rito nung isang gabi. Nakita ko siyang palakad-lakad dito sa gubat. Tinanong ko kung alam niya ba ang daan palabas, pero sabi niya hindi. Naliligaw na pala siya. Iatid na sana ako ni Ate Celia sa bahay, kuya eh. Celia, maraming salamat ha. Mabuti na lang at ikaw ang nakakita sa kanya. Oo nga, Celia. Hindi ka lang maganda, kundi napakabait at matulungin mo pa. Parang gusto tuloy kitang yakapin kasi sobrang saya ko. Hindi ko mapigilan yung saya ko eh. Hoy, anong yayakapit na sinasabi mo dyan? Masyado ka ng OA ha? Ginawa ko lang naman yon. Dahil yun ang tama. Pero alam niyo ba, ang daan palabas dito sa gubat? Celia, yun na nga ang problema namin ngayon eh. Hindi ko alam ang daan pa uwi. Huwag kayong mag-alala. Dahil kabisado ko ang gubat na to. At matutulungan ko kayo makauwi. Yun, ayos! Hulog ka talaga ng langit, Celia. Para ka talaga nang galing sa langit kasi mukha kang anghel eh. Bagay na bagay tayong dalawa. Hoy! At kailan pa naging bagay ang anghel sa demonyo? Ikaw talaga napaka-inggitero mo eh, ha? Hindi ka nalang sumang-ayon eh. Paano kung sasang-ayon? Hindi nga naman talaga bagay eh. Teka, wag na kayo mag-away. Ang mabuti pa sumunod na kayo sa akin. May alam akong daan para mabilis kayo makakalabas dito sa gubat. Pinauna namin si Celia sa paglalakad at saka kami sumunod sa kanya. Habang naglalakad ay patuloy kong sinabihan si Dexter. Dexter, kapag inulit mo pa to, iuwi na kita sa bahay niyo ha. Pababayaan kita mag-isa ron. Sus, hindi mo yung kayang gawin sa akin, kuya. Kapag iniwan mo ako sa bahay ng ako lang, isusumbong kita kina mami at daddy. Ba't talagang tinakot mo pa ako ha? Basta, hindi ka na pwedeng lumabas sa gabi para magpunta sa kung saan-saan dahil baka mamaya makita ka ng aswang. Ha? Ano, kuya? May aswang dito? Oo! Yun ang sabi ni Lolo Eman sa amin. Celia, hindi ba dito ka sa gubat nakatira? Hindi ka ba natatakot dito kasi hindi ba meron daw aswang? Aswang? Ang tagal ko nang naninirahan dito sa gubat. Pero kahit isang beses ay hindi pa ako nakakakita ng aswang. Partida na mag-isa lang ako sa bahay. Hindi ba? Dapat ako ang uunahing atakihin ng aswang kasi mag-isa lang ako. Baka naman hindi totoo yun. Ang sabi kasi ng lolo ko, totoo yung aswang. Inatake pa nga raw yung buntis na anak ni Kapitan eh. Pero totoo man o hindi, mag-iingat pa rin tayo palagi. Tsaka ikaw, lalo na't babae ka. Kung gusto mo, Celia, doon na lang ako tumira sa bahay mo eh, para meron ka kasama eh. Ako magiging tagapagtanggol mo. Parang bodyguard, ganun. Sinungaling. Paano may pagtatanggol si Celia? Bodyguard. Ubod ka lang duwag. Iyan ka na naman eh. Sinasabotahe mo na naman ako kay Celia eh. Huwag na po kayong mag-away na dalawa kasi parehas lang naman po kayong duwag eh. Natawa na lang ako sa sinabi ni Dexter. Habang patuloy kami sa pagsunod kay Celia, ay napansin ko na tila ba palayo na kami ng palayo sa baryo. Ilang oras na rin kaming naglalakad, kaya hindi ko na napigilang magtanong. Celia, sandali. Tama pa ba tong dinadaanan natin? Oo, hindi ba sabi ko ay meron akong alam na ibang daan na mas malapit. Ano kasi? Parang mas lalo tayong lumalayo Saka ilang oras na tayo naglalakad Pero parang paikot-ikot lang tayo. Ano ka ba pare? Hayaan mo lang si Celia. Hindi naman niya tayo iniligaw, di ba? Sumunod na lang tayo sa kanya. Ikaw naman, oo. Nagtatanong lang naman ako Wala akong masamang ibig sabihin doon. Malapit na tayong makalabas dito sa gubat. Kaya wala na kayong dapat ipag-alala. O, nakita mo na pare? Malapit na pala tayo eh. Masyado ka kasing mainipid eh. Pero sandali lang.
Meron din ako kailangan sabihin sa inyo. Nang huminto si Celia sa paglalakad ay napahinto rin kami ni Isko at Dexter. Seryoso ang mukha ni Celia habang nakatingin sa amin. Hindi ko maintindihan, Kuya Blair, pero may kakaibang kilabot akong naramdaman. Pakiramdam ko, anumang sandali ay merong hindi magandang mangyayari. Anong sasabihin mo, Celia? Hindi ba nabanggit nyo kanina yung aswang? Ang totoo kasi niyan, ay naniniwala talaga ako sa aswang sa lugar na ito. At alam ko na mga bata ang gusto niyang biktimahin. Lalo na ang mga sanggol. Sa palagay ko tama ka kasi ang sabi ni Lolo bibiktimahin sana nung aswang yung buntis na anak ni Kapitan. Hindi ba merong baby yun sa tiyan niya? At alam niyo ba kung bakit gustong-gusto ng aswang na yun ang mga sanggol at mga bata? Dahil mas masarap ang laman at dugo nila. Mas masarap ang lasa nun kumpara sa mga may edad na. Ganun pala yun. Pero bakit alam mo ang lahat ng yan? Huwag mong sabihin na ikaw yung aswang. Uy, ano ka ba naman pare? Huwag ka nga nagbibiro ng ganyan dahil di nakakatuwa. Imposible namang aswang si Celia kasi napakaganda niya. Di ba, Celia? Tumingin kami kay Celia at inakala ko na kukontrahin niya ang biro ni Isko. Pero nanatili siyang tahimik. Maya-maya pa ay bigla siyang ngumiti. Kakaiba yung ngiti niya, Kuya Blair. Tila meron siyang nais iparating sa amin. Pero hindi namin maintindihan yun. Alam nyo, sobra akong natuwa nang nakita ko kanina si Dexter. Nang unang kita ko pa lang sa kanya sa bahay nyo, ay nakuha na kagad niya ang atensyon ko. Meron na sana akong pagkain ngayong gabi. Pero bigla kayong dumating na dalawa. Mga abala kayo sa akin. Teka, Celia. Hindi ko gusto ang ganyang biro Alam ko na sinasakyan mo lang ang biro ni Isko kanina. At kayong mga dayo sa lugar na ito, kayo ang madaling maloloko. Lalo na ang mga lalaking kagaya nyo na madaling malinlang sa kagandahan na nakikita nyo. Pero hindi bale. Kahit naabala nyo ko, ay laman tiyan din kayo. Uunahin ko kayo at gagawin kong panghimagas ang bata. Magsasalita pa sana ako, ngunit sa isang kisap mata ay nagbago bigla ang anyo ni Celia. Humaba ang mga kuko niya at naging matutulis ang kanyang mga ngipin. Namula ang mga mata niya at naging mabalasik ang kanyang muka. Isang malakas na pag-angil ang pinakawalan niya. Sabay-sabay kaming sumigaw dahil sa labis na takot. Binitiwan ko ang flashlight at saka ko binuhat si Dexter. Mabilis kaming tumakbo palayo kay Celia. Nasa sandaling yon ay nasa anyong aswang na. Anak ng tokwa! Si Celia pala ang aswang! Sabi ko na nga, hindi dapat ako nagtitiwala sa mga gante. Hindi ba't sabi mo liligawan mo siya? Sa'yo na siya, pare. Hindi na ako makikiagaw sa'yo. Ayoko na. Sa'yo na siya. Sa'yo na. Okay lang kahit maging single ako forever. Basta wag lang ako magkaroon ng girlfriend na aswang. Inang ko po. Hindi kayo makakatakas sa akin. Kahit saan kayo magpunta, ay makikita ko kayo. Kuya, natatakot ako. Baka patayin tayo ng aswang. Talagang papatayin niya tayo, Dexter. Pero hindi ako papayag na gawin niya tayong hapunan. Maghahanap tayo ng mapagtataguan. Patuloy kaming tumakbo ng mabilis. Nang lumingon ako sa likod at hindi ko na nakita ang aswang, ay saka kami nagtago sa likod ng isang makapal na halaman. Habol namin ang aming paghinga. Ramdam ko ang panginginig ni Dexter dahil sa sobrang takot. Nailigaw na ba natin siya, pare? Ligtas na ba tayo? Hindi tayo magiging ligtas hanggat nasa loob tayo ng gubat na to. Umuwi na tayo kay Lolo Eman, kuya. Ayoko na rito. Kasalanan mo tong bata ka Kung di ka sana pumunta rito, wala tayo sa sitwasyon natin ngayon. Ang tigat kasi ng ulo mo Pwede pa, pare. Huwag mo nang sisihin yung bata.
Mag-isip na lang tayo ng paraan kung paano tayo makakauwi ng buhay. Paano pa tayo makakauwi kung naliligaw na nga tayo? Saka kahit tatlo tayo, wala tayong laban sa aswang. Nakita niyo ba yung mga kukot ng ngipin niya? Parang gamit lamang ang mga yun ay kaya-kaya niya tayong pagpira-pirasuin. Ayokong maging giniling. Nanang ko pa. Tumigil ka na nga. Kailangan natin lumaban. Kung palagi tayong tatakbo at magtatago, mauubos ang lakas natin. Teka. Naalala kong sinabi sa akin ni Lolo eh. Ang sabi niya, dapat ay masugatan natin ang gusto ng aswang. Kapag nasugatan natin siya, uuwi siya sa bahay niya dahil doon niya pagagalingin ang mga sugat niya. Ang dapat natin gawin ay pigilan siyang makabalik sa bahay niya kapag nasugatan natin siya ng sobra. Ang ibig mo sabihin, kuya, kailangan nating malaman kung nasa ng bahay ng aswang, ganun ba? Tama ka, Dexter. Dapat masugatan natin siya nang sa ganun ay babalik siya sa bahay niya. Kapag ginawa yun ng aswang, saka natin siya susundan. Naputol ang pag-uusap namin nang bigla na lamang lumitaw kung saan ang aswang. Naglalaway siya at halatang gutom na gutom siya. Agad kaming tumayo. Kinuha ko kay Isko ang hawak niyang sibat. Celia! Huwag mo kaming piliting saktan ka! Mas mabuti pang lubayan mo na kami at hayaan mo na kaming makauwi! Hindi magyayari ang sinasabi mo! Kayong tatlo ang pagkain ko ngayong gabi! At gutom na ako! Kaya huwag na kayong umasa na makakalabas pa kayo ng buhay sa gubat na ito! Isko, ikaw munang bahala kay Dexter. Ha? Bakit pare? Anong gagawin mo? Kailangan ko masugatan ang aswang na yun. Yun ang plano natin, di ba? Sige, pero kaya mo ba siya? Hindi ko alam, pare. Pero kailangan kong gawin to. Kung di natin mapapatay ang aswang na to, ay may posibilidad na sundan niya tayo dahil alam na natin kung sino siya. Sigurado ako na gagawin niya ang lahat para hindi malaman ng taga-baryo ang sekreto niya. Matapang kong hinarap ang aswang, Kuya Blair. At nang sumugod siya sa amin, ay sinalubong ko talaga siya. Itinara ko sa kanya ang sibat at bumaon yun sa kanyang tiyan. Malakas na sumigaw ang aswang. At dahil hindi ako sanay na manakit ng kahit na anong nilalang, ay nagulat ako sa nagawa ko. Binitiwan ko ang sibat habang nakatusok pa yon sa aswang. Galit na galit niyang hinugot ang sibat at itinapon niya yon sa malayo. Sorry, hindi ko sinasadya. Pinotektahan ko lang ang sarili ko. Tumigil ka na kasi, Celia. Promise, hindi namin sasabihin sa iba na ikaw ang aswang. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo sa akin! Pero itong tandaan mo, babalikan ko kayo at sa oras na mangyari yun, ay hindi na kayo makaliligtas sa akin! Sa mismong harapan namin ay nag-anyong malaking aso ang aswang. Mabilis siyang tumakbo palayo at sigurado ko na uuwi siya sa bahay niya para pagalingin ang kanyang sugat. At hindi ko sinayang ang pagkakataon na yon, Kuya Blair. Mabilis akong tumakbo para sundan ang aswang. Alam ko na nakasunod sa akin sina Dexter at Isko dahil dinig ko ang yabag ng mga paa nila. Pero nakatutok ang mata ko sa malaking aso. Hindi ko alam kung gaano katagal kong sinundan ng aswang hanggang sa may natanaw akong maliit na kubo. Bago pumasok ang malaking aso roon, ay nag-anyong tao siya at pumasok siya sa naturang kubo. Nagtago ako sa likod ng isang malaking puno. Hindi nagtagal, ay nasa tabi ko na rin sina Isko at Dexter. Dala ni Isko ang sibat. Grabe, ang galing mo pare. Tama ka nga. Uuwi nga sa bahay niya yung aswang kapag nasugatan mo siya. Ikaw lang naman tong walang bilib sa akin eh. Pero hindi ko alam kung gaano siya katagal bago muling lumabas. Sigurado ako na sa sandaling to ay pinapagaling na niya ang sugat niya. Kapag lumabas na siya, ay kailangan tulungan mo ako na labanan siya, pare ha. Dapat ay masugatan natin siya ng sobra. Yung tipong hindi na siya makakagalaw. Teka sandali, anong oras na ba? Teka,
3 na madaling araw, pare. Tama. Siguro sisikat ang araw ng 5:00. Dapat ay hindi siya makabalik ng bahay niya hanggang sumikat ang araw. Ang sabi ni Lolo, kapag sugatan ng aswang at hindi siya nakabalik sa bahay niya kapag sumikat ang araw, mamamatay ang aswang. Pero kailangan muna nating magtago sa kung saan dahil madali tayong makikita dito ng aswang. Lumayo kami ng bahagya sa bahay ng aswang, Kuya Blair. Naglakad-lakad kami para maghanap ng mas maayos na pagtataguan. Sa aming paglalakad ay natigilan ako nang may nakita kong isang puno ng saging na nagliliwanag dahil sa mga alitap-tap na lumilipad sa paligid nun. Napansin kong meron yung medyo malaking puso ng saging na nakalaylay. Yung puno ng saging, tingnan nyo! Ay no! Para siyang nagliliwanag! Malamang, ang daming alitap-tap eh. Alam ko! Pero sabi kasi sa akin nun ni Lolo Eman, kapag daw may nakita akong puno ng saging na merong puso tapos napapalibutan ng maraming alitap-tap, ay ngumanga ako sa tapat ng puso ng saging. Kasi bibigyan ako nun ng mutya ng saging. Kusa raw papatak sa bunganga ko mutya at kailangan ko kagad yung lunukin. Parang kwentong bayan lang naman yan, pare. Pero, ano raw mangyayari sa'yo kapag nilunok mo mutya ng galing sa puso ng saging? Magiging malakas at mabilis daw akong kumilos. Para bang magkakaroon ako ng superpower. Kapag nakuha ko ang mutya, ibig sabihin ay mas lalaki ang tsansa natin na matalo natin si Celia. Pare, wala naman siguro masama kung susubukan ko, di ba? Malay natin, totoo pala yun. Sige kuya, subukan mo na. Baka maging parang superhero ka tapos matatalo mo si Celia. Huminga ako ng malalim at lumapit ako sa puno ng saging, Kuya Blair. Tinitigan ko ang puso ng saging sa itaas. At nang akmang nganganga ako, ay biglang tinakpan ni Isko ang bunganga ko. Naiinis kong inalis ang kamay niya. Pre! Ano ka ba, pare? Hindi mo nakitang susubukan kong makuha yung mutya? Alam ko, pare. Pero naisip ko na ako na lang ang kukuha sa mutya. Pare, noon pa man pangarap ko na maging matapang eh. Sigurado ako na kapag sa akin napunta ang mutya, ay tatapang ako at hindi na ako magiging duwag kailanman. Parang awa mo na, pare. Ako na lang ang kukuha sa mutya, oh. Gusto kong maging parang superhero na malakas at mabilis eh. Sa bagay, mas kailangan mo nga mutya kaysa sa akin kasi duwag ka. Basta pare ha, kapag nakuha mo mutya at nagkaroon ka ng kapangyarihan, talunin mo ang aswang ha. Ikaw na ang bahala sa amin ni Dexter. Huwag kayo mag-alala, pare. Dahil ako ang magiging tagapagligtas nyo ngayong gabi. Sa pagkakataong yun, ay hinayaan ko si Isko na kunin ang mutya mula sa puso ng saging. Tumapat siya sa puso at nakanganga siyang tumingala. Magkatabi kami ni Dexter at hindi kami kumukurap habang hinihintay namin kung meron ngang babagsak na mutya mula sa puso ng saging. Kumabog ng malakas ang puso ko nang may nakita kong napakaliit na itim na bagay na nalaglag mula sa puso ng saging. Bumagsak yon sa loob ng bibig ni Isko na agad niyang nilunok. Nakangiwing lumapit si Isko sa amin. Nakuha mo na mo siya, pare! Nakita ko may nalaglag na kung ano mula sa puso ng saging. Oo nga, pare. Pero, parang ano eh. Parang ang pangit ng lasa. Tsaka ang baho, pare. Ha? Baho? Sigurado ka ba? Bakit naman magiging mabaho yung mutya? Ewan ko, pare. Nasa bunganga ko pa nga rin yung amoy, tsaka yung lasa. Sagwa. Nilunok ko na nga lang eh, kahit ang baho eh. Sandali nga, pare. Paamoy nga ng bunganga mo. Anak ng putya, pare. Ang baho nga. Hindi mutya na sa lumo eh. Kundi ipot yata ng butik eh, pare. Ha? Iipot? Oo nga kuya, tignan niyo po. Merong butiki po dun sa puno ng saging. Anak ng putya, oo nga. Butiki nga. Langya ka, pare, niloko mo ako. Kadiri. Nilunok ko pa naman. Ipot pala ng butike, pambira ang buhay to. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o maawa ko kay Isko nung sandaling yon, Kuya Blair. Pilit niya talagang sinuka ang nalunok niyang dumi ng butike.
Pero hindi siya nagtagumpay. Habang maluwa-luwa si Isko, ay biglang dumating si Celia na nasa anyong aswang. Wala na ang sugat sa kanyang tiyan at doon namin napatunayan na totoo ang lahat ng sinabi ni Lolo Eman na kaya ngang pagalingin ng aswang ang sugat nito basta't makabalik lang ito sa bahay niya. Pare, tignan mo yung sugat niya pare, nawala na. Alam ko, Isko. Nakikita ko dahil hindi ako bulag. Hindi niyo magagawang patayin ako. Kahit ilang beses niyo pa akong sugatan at saktan, kaya ko pa rin pagalingin ang mga pinsala ko sa aking katawan. Yun ang dahilan kung bakit ilang taon na akong nabubuhay sa mundong ito. Kung ganun, maaaring ikaw nga ang babaeng nakilala noon ng lolo ko nung binata pa siya. Pero kung inaakala mo na wala kaming alam kung paano ka tatalunin, nagkakamali ka, Celia. Sisiguraduhin ko na sa oras na sumikat ang araw, ayun na ang magiging katapusan mo. Nang sumugod sa akin ng aswang, ay inihanda ko kagad ang sarili ko sa pakikipaglaban. Inilabas ko ang itak, ngunit nang tatagain ko na sana ang aswang, ay nahawakan niya ang braso ko at kinagat niya ang kamay ko. Napasigaw ako sa labis na sakit at nabitiwan ko ang itak. Mabuti na lang at sinabuyan ng asin ni Isko ang aswang. Pinakawalan ako ng aswang habang walang tigil siyang binabato ni Isko ng asin. Tila nalalapnos ang balat ng aswang sa bawat pagtama ng asin dito. Biglang tumakbo ang aswang pabalik sa kubo nito. Kinuha ko ang itak at hinabol ko ang aswang. Bumalik ka rito! Hindi na ako papayag na makabalik ka pa sa bahay mo! Humabol sa akin si Isko at inabot niya sa akin ang sibat. Agad ko yung kinuha at sinibat ko ang aswang. Bumaon ang sibat sa likod ng aswang na naging dahilan para madapa siya. Nilapitan ko ang aswang, Kuya Blair. Hinugot ko ang sibat. Mabilis siyang tumihaya, pero bago pa siya makabangon, ay itinarak ko ng malakas ang sibat sa tapat ng tiyan niya. Pinagdiinan ko pa yun ng gusto hanggang sa naramdaman ko na tumagos na yun sa likod ng aswang at tumama sa lupa. Mas lalo ko pang idiniin ang sibat hanggang sa puntong bumaon na talaga yun. Yan ang dapat sa iyong halimaw ka. Tignan natin kung makabalik ka pa sa bahay mo. Ayos pare, butit na sibat mo siya bago pa siya makabalik sa bahay niya. Tignan mo, sobrang lapit na siya sa bahay niya oh. Sa oras na makawala ko rito, ay papatayin ko kayong lahat. Pagsisisihan nyo ang ginawa niyo sa akin. Yun ay kung makawala ka pa. Sa lalim ba naman ang pagkakabaon ng sibat hanggang sa lupa? Alam namin na wala na kaming dapat gawin kundi ang bantayan ka lang. At kapag sinikatan ka na ng araw, habang sugatan ka, at nandito ka sa labas, yun na ang magiging katapusan mo, aswang. Yan ang kabayaran sa lahat ng buhay na kinuha mo. Biglang bumalik sa pagiging tao si Celia ng mga sandaling yon. Lumuluha siya na tumingin sa akin. Itinaas pa niya ang isa niyang kamay na para bang gusto niyang hawakan ko siya. Ronnie, parang awa mo na. Huwag mo akong patayin. Hindi ko naman gustong maging ganito. Hindi ko lang talaga mapigilan ang sarili ko sa tuwing nagiging aswang ako. Parang awa mo na, Ronnie. Gusto ko pag mabuhay. Tumigil ka sa kasinungalingan mong aswang ka. Hindi na kami magpapaloko sa ganda mo. Paulit-ulit na sinabuyan ni Isko ng asin si Celia. Umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw ni Celia habang nalalapnos ang balat niya dahil sa asin. Halos maubos na ang laman ng garapon nang awating ko si Isko. Pasensya ka na pare ha. Wala eh. Naka-erid away ako eh. Nakakagigil kasi yung aswang na yan eh. Okay na yan, pare. Sigurado ako na hindi na siya makakatakas. Hintayin na lang natin sumikat ang araw para mamatay na yan ng tuluyan.
Hindi kami umalis ni Isko sa tabi ng aswang habang si Dexter ay nakatayo sa hindi kalayuan. Paulit-ulit na nagmamakaawa sa amin ng aswang pero naging bingi kami sa lahat ng sinasabi niya. Mabilis na lumipas ang mga oras at nang bahagya ng sumisikat ang araw sa silangan ay doon na nagwala ng gusto si Celia. Patawalan niyo ako rito! Kailangan kong makabalik sa bahay ko! Mga hayop kayo! Pakawalan niyo ako rito! Manahimik ka na! O baka gusto mong sabuyan ulit kita ng asin? Sa tingin mo ba matatakot pa kami sa'yo, Celia? Ilang minuto na lamang at mamamatay ka na. Matatapos na rin ang pag-aasik mo ng lagim sa baryo namin. Ilang minuto pa ang lumipas at sumilip na nga ang araw. Nagsimula ng maglagos ang sikat ng araw sa mga puno sa gubat at nang tumama ang liwanag ng araw kay Celia, ay talagang malakas siyang sumigaw. Napaatras kami ni Isko nang nagliyab bigla ang katawan ni Celia at unti-unti siyang nilamon ng nagngangalit na apoy. Hindi nagtagal ay nawala na ang sigaw ng aswang at doon na ako nakahinga ng maluwag dahil sigurado ko napatay na siya. Ayos pare! Patay na ang aswang! Pero sayang no? Ang ganda pa naman ni Celia. Ganong babae pa naman sana ang tipo ko. Minsan talaga nakakabulag ang kagandahan. Pero salamat pare. Salamat dahil kahit alam kong takot ka kanina, ay tinulungan mo pa rin ako. Siyempre naman, magkaibigan tayo eh. Kaya walang iwanan. Pero pare, favor naman no. Pwede magtulungan mo ko na alisin yung lasa at amoy ng dumi ng butiki sa bunganga ko? Hanggang ngayon eh, nandito pa rin eh oh. Ang pakla pare. Toothbrush at mumug lang ang katapat niyan. Sa pagkakataong yon, ay dumating na sina Lolo Eman at ang mga tanod. Hindi sila makapaniwala nang nakita nila ang nasusunog na katawan ng aswang. Labis silang nagpasalamat sa amin dahil sa wakas ay wala na ang aswang na nagdudulot ng takot sa kanilang lahat. Matapos ang lahat ng nangyari, Kuya Blair, ay ligtas kaming nakabalik ni na Isko at Dexter sa Maynila. Wala kaming ibang pinagsabihan ng tungkol sa nangyari dahil alam naming mahihirapan lang ang ibang tao na paniwalaan kami. Ngunit sigurado ko na habang buhay na nakatatak sa isip namin ang pangyayaring yon. Sa kasalukuyan po, Kuya Blair, ay may sarili na po akong pamilya at kasama ko nang nakatira si Lolo Eman dito po sa Maynila. Kahit hindi na ako nagtatrabaho sa pamilya nila Dexter, ay hindi pa rin nila ako nakakalimutan. Madalas nila kaming imbitahan kapag merong okasyon sa bahay nila. At dahil sa nangyari sa amin, ay natutunan ko na dapat ay maging matalino tayo sa pagpili ng mga kaibigan. Piliin natin yung kaibigan na hindi tayo iiwan sa kahit na anong sitwasyon. Gaya na lamang ni Isko na kahit na ganun ang itsura, hindi ako iniwan nung kinakailangan kong harapin ng isang aswang para sa kaligtasan ng aming baryo sa Apis. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Kuya Blair. Isa po ko sa masugid niyong tagapakinig. Kaya isang malaking karangalan para sa akin na naisabuhay mo ang kwento ko sa inyong channel. Maraming salamat po at sana ay palagi kang pagpalain at gabayan ng ating Poong May Kapal. Hanggang sa muli.